Ayan, so magandang hapon po sa ating lahat. So nandito po tayo para ituro ko po kung paano mag-sign in ng isang Gmail account and then paano din makita yung mga Google Apps ni Google, kung ano yung mga application na meron si Google. So kung hindi mo pa alam kung paano mag-sign in ng yung Gmail account, lalo sa mga student Gmail ng bata, ito ang kailangan mong gawin. Pwede kang pumunta sa Google. Sign in. Sign up. Sign in. Yan. So, ito. Pwede kang pumunta dito. Ganyan. And so, ito po. Yan. So, makikita po natin dito yung aking mga account. Ito yung aking mga account. So, ito yung aking mga personal Gmail. So, makikita nyo po yan dyan. So, pwede po kayong mag-use, i-click nyo lang po yung use another account kapag hindi pa po nakaka-sign in. Kapag may bago po kayong account na sa-sign in. So, use another account. So, syempre, itatype nyo po dyan yung password ninyo po. Password and so on po. Okay? Yung email, itatype nyo lang po. Itype ko po yung akin. So, may mga nakatype na po ako. Kaya, ito na po gagamitin ko. Ayan. Yan po yung aking account. Next. Syempre, itatype ko po yung password ko. Ayan. So, next. So, ito na po yung aking account. So, ayan po, ito na po yung aking personal account. Ayan, so, para po magpalitan, lalo na kapag gusto nyo pong palitan ng inyong personal info, pupunta lang po kayo sa personal info. And then, dito nyo pwedeng palitan ng yung profile pic. Ito po, itong profile pic nyo, pwede itong palitan. Click nyo lang po yan. And then, ito yung pangalan ko. Yan po yung aking pangalan. And then, gender. And then, password. Then, syempre sa password, bawal po nyo makita yan. So, pwede nyo palitan yan. Pwede nyo palitan. So, i-click nyo lang po yan. And then, enter your password. And then, palitan nyo po. Okay? Pwede nyo palitan dyan, ha? Ayan. Yan, then pwede kayo pumunta sa security. I think sa security. Wala pala dito, wala pala security. So, sa personal info. So, itatype nyo lang po dito yung kung gusto nyo palitan yung inyong password dito po. Yan, palitan nyo lang dyan. Then, gawin nyo lang po yung mga next procedure. Halimbawa, enter your password. Okay? So, i-enter nyo po yung current password nyo po. Halimbawa, okay? Yan po yung aking current password. Then, i-type nyo po yung new password, okay? I-type nyo po yung new password and then, i-change password nyo po. I-type nyo lang po yung mga confirm password nyo po, okay? So, sundan nyo lang po kung ano yung mga information na meron dyan. So, sundan nyo lang po yun, ha? Kaya nyo na po yun na sundan ano yung mga hinihingi na password, okay? Yun po. Next is, balik lang natin kasi hindi ko naman kailangan palitan ng aking password. Okay, tinuturo ko lang po kung paano yung magagawin. So, ako naman ay naka-sign in na. Ayan. Naka-sign in naman ako kaya no problem na ako magpalit ng password kasi napalitan ko naman yung password yung akin. Siyempre, pag naka-sign in ka na, okay, dadalhin kayo sa home, di ba? Sa home. Then, pwede ka punta dito. Okay? Para mabasa mo yung mga email ng yung mga kaibigan, ng classmate, so yung mga katrabaho nyo po. Pwede ka pong punta dito sa Google Apps. Yung 9 dots po katabi ng profile pic, andyan po yung Google Apps. Pag kinilik nyo po yan, lalo nga sa mga computer or desktop ang gamit, ito mas madali kasi kapag computer or desktop ang yung gamit. Okay? So, magkakaroon lang tayong problem kapag cellphone ang inyong gamit kasi you need to download lahat ng
application na meron si Google kapag cellphone ang gamit mo. Okay? Katulad nito. So, sa cellphone nyo may Gmail na, may Google Drive. Then, ito po, dito nyo po makikita yung classroom, okay? Okay, lalo sa mga classroom po, lalo sa mga online classes. So, gamit po si classroom. I-click nyo lang po yan si classroom para maka-sign in po kayo. And then, kailangan din po kayong i-invite ang teacher. So, sino yung teacher nyo na doon sa online class na yun. So, dito may mga kanilang mga Google Apps. So, yan. Ito yung maraming mga Google Apps si Google. So, pag computer ang gamit nyo, mas madali itong gamitin. Mas madaling i-explore. Kasi ito makita mga Google Apps ni Google. Okay? Then, syempre, kung gusto nyo mabasa yung mensahe ng inyong mga teacher, ng friends, classmates, i-click nyo lang po yung Gmail. Pag kinilik yung Gmail, okay, dadalhin ka dito sa iyong message. Ito yung parang cellphone is message app, okay? So, dito nyo po makikita lahat ng mga mensahe na ipinapadala sa inyo ni Google. Then, yung mga mensahe ng mga kaibigan nyo, yan, yung mga lalo ng classmate and so on po, teacher and so on. So, next, natin kailangan yan. Okay, next scroll ko lang kayo, then pwede ulit pumunta dito. Pwede kayong pumunta sa classroom po. Classroom. Click nyo lang po yung classroom. Then, marami pong lalabas dito na classroom. Okay, marami pong lalabas din na classroom kasi marami na po akong ginawa na classroom. Ito yung MAPE for Crystal, and then MAPE for Sapphire, and then MAPE for Aquamarine, and MAPE for Ruby. So, ito yung mga classroom namin. So, we need to invite your mga estudyante namin. Kailangan namin i-invite po ang mga estudyante namin dito sa online classroom, sa G-classroom namin. So, Science for Aquamarine, Science for Ruby, Science for Crystal, and Science for Sapphire. So, ito yung mga aking classroom. So, ibig sabihin, katulad sa akin, ang hawak ko yung advisory class ko is Science Core. So, i-click ko lang po yan sa akin kasi yan ang kailangan ko. Yan. So, may mga classroom na akong gawa po. Okay? So, ito yung aking classroom. So, may class code na din. Okay? May class code din. So, yan. Then, may gagawin ko yan din ng link yan. And then, ito yun. No? So, kailangan pa natin i-invite ang bata dito. Okay? So, kapag Google Classroom, okay, pag computer ang gamit mo, desktop, laptop, so hindi mo na kailangan mag-download ng Google Classroom kasi direct na po yun kay Google sa kanyang Google Apps. Ito po yung kanyang mga Google Apps po. So, ito po yung ating mga Google Apps na ina-access ni Google. Okay, so kapag cellphone naman po ang gamit nyo, kailangan nyo pong mag-download sa isa. Kailangan pong mag-download ng Google Classroom. I-type nyo po sa Play Store, Google Classroom. And then may Google Meet din po dito. Yung Google Meet yung ating ginagamit kapag tayo nag-online class. Ayan, Google Meet. So, kapag gusto mag-Google Meet, ito po, nandito lang din po siya. Hindi kapag cellphone lang po ang yung gamit, kailangan nyo rin pong mag-download ng Google Meet. So, hindi siya naka-built-in kay cellphone lahat ng mga application ni Google. Mas maganda gamitin ang laptop para lahat ng application ni Google dito. Pag pinilik nyo po itong 9 dots, Google Apps, lalabas na po yung mga application ni Google. So, hindi mo na po kailangan mag-download individually sa iyong laptop kasi nandito na po siya. Kailangan mo lang mag-download kapag cellphone ang gamit mo kapag online classes. Ayan. So, ganoon lang po kabilis. So, sana nakatulong po ito kung paano gamitin ang Gmail account nyo sa inyong pag-aaral, sa inyong trabaho, and so on, okay? So, yun lamang po at maraming salamat. So, kung bago ka lang po sa aking channel, don't forget to like and subscribe my YouTube channel. I'm Teacher Junex. Muli, bumabati po sa inyo ng magandang hapon. And then, I hope na natuto po kayo sa aking video tutorial about sa Gmail, kung paano mag-sign in, kung paano magpunta sa paano makita ang mga Google Apps ni Google, okay? And then ito pa ako paano try ko lang po mag-sign out. Okay, sign out po tayo. Sign out, okay? Sign out po tayo. Okay? Pwede rin po kayong pwede rin po kayong
para another way kung paano mag-sign in ng inyong account. Pwede po kayo dito sa sign in. Okay, sign in. I-click nyo lang po yung sign in. Sign in. And then, kapag na-click nyo po yung sign in, nalabas po yung mga account ko sa mga personal Gmail ko. Ito po yung aking mga personal Gmail. So, kailangan nyo lang po use another account. Okay? Use another account para makapag-sign in po kayo. Okay? Para makapag-sign in po kayo. Yan. Then, i-type nyo lang po yung account na gusto nyo po sign in. Yung email po na nahanap ko. Then, enter nyo po yung password po nito. Kung ano yung mga password na alam nyo po. So, naka-sign in na po ako kay Google. So, ayan po, naka-sign in na po ako. Ibig sabihin, kapag naka-sign in ka na, may profile pic na po dito sa taas, sa left side, sa right side po sa taas. So, ito na po yung profile pic ko. Yan. So, pag pinilik mo naman po itong Google Apps, itong 9 dots na yan sa taas, diyan po lalabas yung mga application ni Google. So, ito po yung Gmail, Drive, Classroom, Document, Sheet, so on. So, madali nyo lang po makikita kasi pindutin nyo po yung 9 dots. Okay? Then, sa pag Gmail naman, pag Gmail, pag kinilik nyo po yan, dadalhin po kayo sa message nyo talaga, sa message folder nyo po, sa Gmail. Okay? Diyan po lahat, dadating ang lahat ng mga mensahe na galing sa inyo mga kaibigan. Okay? Hindi natin kailangan yan. So, I think nakatulong naman tong aking video, no? And so, yun lamang po at I hope nakatulong po kung paano talaga mag-sign in and mag-sign out din ng inyong account and then mag-add another account para sign in yung account and then kung paano po gamitin yung kung paano makita yung Gmail paano makita yung Gmail and then paano rin makita yung Google Classroom. So, yun po ating gagamitin every time po na magkakaroon po ng mga collaboration regarding sa pag-aaral ng bata. Yun lamang po at maraming salamat po. Thank you for watching. God bless you. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Okay? Para po every time po mag-upload ako ng video ay ma-notify ka po. Yun lamang po at maraming salamat. God bless you po.